mukhang nagkakalaglaga na at ito ay matapos na hindi po mapayagan si dating Speaker Martin Romualdez na makabiyahe patungo ng Singapore at ito po ay pinigil ni Ombudsman Boyeng Remulla. At ang persepsyon ng lahat mga kababayan ay hindi po ito mangyayari kung hindi po ito nakatimbre sa Malacanang. So yan po ang mga binabanggit dahil sa alam naman natin dito sa ating bansa na siyempre kapag kaalyado ka ng Pangulo ay makukuha mo yung mga gusto mong makuha, di po ba? Yan po ang realidad dito po sa ating bansa. Pero dito mga kababayan ay marami po agad na nag-isip at nagtaka. Mukhang magkakalaglaga na dahil sa nangyari dito kay dating Speaker Martin Romualdez. At ito ang pinakamatindi. Kung inyo pong napakinggan, yung kanyang pahayag ay meron hong portion doon na parang tila ini-implicate niya na po itong si Pangulong Marcos Jr. Kasi ang binabanggit niya ay ito hong mga sinasabing anomalya dito po sa pondo po ng gobyerno ay ang nag-i-implement po nito ay ang executive branch, yung sangay po ng ehekutibo, na kung saan alam naman natin na yan po'y pinamumunuan ni Pangulong Marcos Jr. Ito ang sabi ho niya, that is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch. Where there is actual supervision, sabi niya operational control and implementation on the ground done in a collegial legislative body whose constitutional role is deliberation and appropriation. Yan po ang ilan sa mga binabanggit ni dating Speaker Romualdez na kung saan ay parang pinariringgan niya na. Kami sa ehekutibo, sa Kongreso, ang party lang namin dyan, di ba? Yung sa deliberasyon, ipinasa ang batas, pero yung implementasyon mismo, yung aktual na pagpapatupad dito po sa budget, yung pambansang budget ng ating gobyerno, ay ang sangay ng ehekutibo. At alam naman natin, di ba, base sa mga report na talagang yung pera po, yung sa pambansang budget, ay nailihis po sa mga unprogrammed, di ba, na pondo. Tapos, ang binabanggit rito, kapag hindi po inaprubahan ng Pangulo, ay hindi po marirelease ang pondo. Karamihan ng mga pondo na galing po sa flood control project, ay galing po sa unprogrammed funds ng national budget. So yan po kasi ang sistema ho dyan, DBM, pero ang DBM hindi kikilos basta walang go signal mula po sa Pangulo. So ganyan po, binabanggit ho rito ni Romualdez na parang nagpaparamdam na ho siya. At kasi dito lumilitaw talagang ang sinasabi niya nasa ehekutibo sila ang nag-i-implement ng mga batas na yan tungkol po sa, 'di ba, sa budget. Yun ho. So, yun po ang ilan sa mga binabanggit ni Speaker Romualdez. Hindi ko na ibibigay yung buo, yung kanyang mga naging pahayag. Pero ang sabi niya ito pa I know, sabi niya I know many things. Sinulat ko na lang mga kababayan kanyang mga binabanggit. Sabi niya, I know many things about this current administration and the past administration as well. Ang sabi niya, alam ko marami akong alam sa kasalukuyang administrasyon at sa nakaraang administrasyon. Ayon. Sabi niya, and I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally. Soberly and according to evidence. Ayon. So parang may binabanggit siya, kwida ho kayo dahil sa marami akong alam sa kasalukuyang Marcos Jr. administration at maging sa nakarang administrasyon. So parang pwede ho nating i-interpret ito na marami siyang alam na baho. Dito po. At sabi niya, itong matindi, I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. Ayon, I will not be the fall guy for other people's corruption. Ayon, nako. So binabanggit ni Speaker Romualdez na hindi raw siya papayag na gagawin parang scapegoat. Siya po ang kumbaga sana gagawing kasangkapan
para makaligtas yung iba. Na kung saan talagang sila po ay merong pong pananagutan sa batas. So yun po ang binabanggit ho ni Speaker Romualdez. At alam naman natin mga kababayan na talagang ngayon, iba-iba po yung mga reaksyon at mga pahayag patungkol ho dito. At ang sinasabi talagang mukhang nagpaparamdam na ho. Nagpaparamdam na ho at ito ho nga si Romualdez. Sa kung sino man na parang gusto ho siya na gawing scapegoat at parang kumbaga sana isasakripisyo siya. Nako, hindi po siya papayag. So binabanggit po yan ni Speaker Romualdez. So mabigat ho ito. Pero sa kanyang statement, video message mga kababayan, doon ho ay nagmalinis po si Romualdez At bukod sa kanyang pagpaparinig dito po sa sangay po ng ehekutibo na pinamumunuan ni Pangulong Marcos Jr. ay ang binabanggit ho ni Romualdez ay ito pong si dating Senate President Chis Escudero at Congressman dating Congressman Zaldico. Parang itinuturo niya na yan lang daw po yung dalawa ang may kagagawan at sinasabing di umano ay nagmaniobra dito po sa budget. At tayo po kay Romualdez ay hindi ra po siya bahagi ng Bicameral Conference Committee o BICAM at ng sinasabing Small Committee Budget Deliberation. So ang nag-usap lang daw ho itong si dating Nanooy Senate President Chis Escudero at ito pong si Zaldico. Pero hindi ho ito pwede na gawing alibay ni Romualdez. Bakit ho? Siya pong speaker Kasi kung halimbawa, sabihin natin si Escudero at Zaldico ang nag-usap. Pero ikaw bilang speaker, ikaw ang pipirma Diba? Halimbawa, BICAM report. Sa panig ng House of Representatives, si Romualdez ang pipirma. Bakit mo naman pipirmahan kung meron kang hindi sinasang-ayunan doon at wala kang alam dito sa pag-budget na ito? So lumilitaw ho, hugas kamay din. Ito hong si Romualdez dito. At sa bagay, alam niyo naman mga kaubayan, di ba? Kapag kumbaga sa nagkakabistuhan at nagkakagipitan magtuturo na ho ang mga yan O di po ba? Parang ganito po ang binabanggit ni Romualdez. Sabi niya two people were instrumental in making those budget decisions. Chis Escudero and Zaldico. Sabi niya, I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Sige, okay na ho yan. Tanggapin natin na hindi siya bahagi ng BICAM, pero bakit mo pinirmahan? Kasi pag inaprubahan ng Senate, pipirma ng Senate President at ng House of Representatives yung Speaker. So bakit mo pinirmahan? At hindi mo alam na kung ano na pag-usapan diyan sa BICAM at small committee. Siyempre, update ka ni Zaldico na, boss, eto na nga nangyari. Ganun ba? Baka, ano kaya ang sagot mo? Ano ba tayo dyan? Meron ba tayo dyan? Bakit pwedeng ganun maging persepsyon? Boss, meron. Sige, tuloy natin. Kasi mga kababayan, hindi pa pwede. Hindi makatakas sa pananagutan. Ito pong si Romualdez dito. At siguro, maganda rin yung kanyang punto na yung ehekutibo ang talagang pangunahing nag-implement ng nasabing budget. Siyempre, walang iba kundi si Pangulo Marcos Jr. Di po ba? So ito sabi natin, baka magkalaglagan na ito. Dire-diretso ho ito mga kababayan. Kasi alam nyo, pag mga ganito, magkakalaglagan, siyempre, parang kumbaga domino effect Yung isa bumagsak, lahat ng mga katabi kasama, dire-diretso babagsak na po lahat yan. Ganyan po ang mangyayari dito po. So, ito, mukhang hindi lang po ito simpleng issue ho. At siyempre, sabi nga ho matagal daw po siya nanahimik Itong si Romualdez, at ngayon lang ho siya nagsalita. Siguro naramdaman niya na yung kanyang, ako nang napapanood ko yung kanyang video message, ay ramdam ko yung kanyang yung bigat sa kanyang kalooban, na noon ho mga kubay, talagang alam niyo ho, talaga, kumbaga sa weather lang ho talaga. Nung mga unang taon ng Marcos Jr. administration, nang siya po ay speaker, di ba, nakatatlong taon siya, talagang
Yung talagang iba ho eh, iba yung dating eh. Si Iga ho, talagang kinikilala ho mga kababayan, di ba? At lahat po ng mga kongresista eh, halos lumuhod eh. At halikan yung kanyang paa, di po ba? Eh ganun ho, talagang kita niyo naman sa mga nakarang kampanya eh. O, yung sila Luistro, kung sino-sino pa mga congressman na talagang ipinagmamalaki nila na si Speaker Martin Romualdez eh. O, yung kanyang ipinamimigay na mga ayuda, yung mga akap na yan, o tupad, etc., etc., eh, yan, galing yan sa pagsisikap ni Romualdez. Pero ngayon ho, unti-unti ho na siyang naiiwanan o pinababayaan. So, yun ho, mga kababayan. So, lumalabas na matapos umano siyang hindi payagan. Siyempre, yung pagbiyahe, alam naman natin, although ako sa pagkakalam ko, korte lang pwedeng pumigil eh. Pero meron ding kung siya po'y nasa ilalim ng investigasyon ng ombudsman, yun, nasa jurisdiction na siya ng ombudsman, so hindi siya pinayagan. So masakla po ito. At isang malaking kahiyan at sampal, di ba, kay Speaker Romualdez kasi sinabihan pa siya ni Ombudsman Boying Rimulya, dahil magagaling na doktor dito dito ka na lang magpagamot, diyan sa St. Luke's. Pupunta ka pa ng Singapore kasi sabi ho kasi doon siya nagpa-opera na angioplasty pala, no, si dating Speaker Romualdez. So doon siya magpapa-check up. Follow up po sa kanyang doktor, pero hindi na po siya pinayagan. Baka naman nakatunog itong sina Ombudsman Rimulya. Nako, baka tatakas na ito. Na magkunwari magpapa-check up. Parang si Saldico, di ba? Pumunta sa Amerika, magpapa-check up. Pero ilang buwan na, hindi na umuwi. Nagdire-diretso na mga kababayan. Ito, sinampahan na siya ng kasong plunder sa Sandigan Bayan at kapag lumabas po, yung warrant, wala kulong to, non-bailable. Wala hong piyansa sa kulong po itong si Romualdez at maging si Escudero. So dito ho mga kababayan ay sabi niya, sunod-sunod yung paggalaw sa loob po ng gobyerno. May mga, ang matindi ho nito mga kababayan, di ba? Nag-resign si bilang National Security Advisor si Eduardo Año. Tapos yung sa peace process, si Galvez nag-resign din. Tapos ito nangyari rin ito mga kababayan, 'di ba? Itong hindi pagpayag kay kay Romualdez na makabiyahe sa abroad. So, yun lang ho mga kababayan Kaya titingnan ho natin kasi alam ko kapag ganyan, domino effect yan. Kapag merong isang itinumba, lahat magtutumbahan yan. Kumbaga sa o kaya magtutulakan. Di po ba? Ganun po magiging implikasyon nito hong mga pangyayari dito po sa ating bansa, mga kababayan, at sa ating gobyerno. So, ang matindi ho rito, mga kababayan, ay saan patutungo ang ating gobyerno. Ito po ay sa gitna ng napakarami ho na mga problema na kinakaharap ng mga Pilipino ngayon. Siyempre, di ba, yung mataas na presyo po ng bilihin. Ito, bagamat nagkaroon po ng rollback sa presyo po ng produktong petrolyo, pero nako, grabe ho itong hirap na ito. Pero sa aking pananaw ho, mga kaubayan, sige, mag-ano na kayo. Magdamayan na kayo. Kumbaga sa damay-damay na lahat, maglaglagan na kayo. Lahat ng mga nakinabang at kumamkam ng dambong sa pera ng taong bayan, dapat lahat ho kayo makulong. Lahat na. So, idawit nyo na yung mga dapat na idawit at Speaker Romualdez, ito, pagkakataon mo na ito para kahit pa paano makabangon ka. Kasi mga kababayan, may binabanggit, di ba si Saldico, hindi raw pwedeng maging state witness. At itong si Speaker Romualdez, ako sa tingin ko pwede kung merong mas mataas pa na silang ituturo at na mastermind. Kasi gano'n naman, hindi naman kinakailangan yung hindi most guilty. Pero kung may ituturo ka na mastermind, hindi ka na most guilty, so pwede ka na maging state witness. So, yan ho mga kababayan. Ako, importante ho rito mga kababayan, kahit na maglaglaga na ho sila, kahit sino pa dyan, basta't meron po talagang matibay na ebidensya na sila po kumangkam at nandambong sa pera ng taong bayan, sila po makulong na. Di po ba? At kasi sa ngayon, di ba, bagamat siyempre, alam naman natin, malapit na po 2020 elections, para pag-upo po, at pala rin ho si VP Sara Duterte na siya po ang maging presidente, ang bilis na, andyan na nakalinya na, ito yung mga mandarambong, isang walis na lang ho, tapos na agad At siyempre, alam niyo naman, importante talagang malinis na po ang gobyerno sa korupsyon. Hindi man 100%, mabawasan yung mga malalaki. Yun po importante ho mga kababayan. Kasi alam niyo, pansinin niyo, sa isang gobyerno, sa isang bansa na pag nakita niyo, yung mga politiko nagsisipagyamanan, ano ibig sabihin nun? Napakakorap po ng sistema. At yung mga mamayan, lalo naghihirap. Ganun po
Pero pag nakita mo ang bansa ay yumayaman, tapos yung mga yung mga opisyal hindi nagsisipagyamanan tulad po sa Pilipinas, gaganda po. Ibig sabihin ay napakaliit ang ang nangyaring korupsyon sa bansa. Ganun po yan eh. Yan po ang senyales kapag mayaman ng mga politiko, naku, matindi ang korupsyon sa gobyerno. Ganun po yan. Kayo ho, masasabi nyo rito mga kababayan, dito po sa naging pahayag ni dating Speaker Romualdez na ang sabi niya, may paramdam siya. Hindi. Ang nag-implement ng budget yung sangay ng ehekutibo na kung saan yan po yung pinamumunuan ni Pangulong Marcos Jr. At ang sabi niya, si Chis Escudero at si Saldi Colong daw nagmaneobra. Pero, hugas kamay yan. Hindi ba pwedeng walang alam dyan si Romualdez? Kasi siya po ang speaker, siya ang pipirma. Hindi po ba? Alam nga naman, napakatalino niyan. Hindi naman pipirma yan kung hindi niya alam ang detalye. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At ang pinakatampok natin, laglagan na ba? Ito bang si Romualdez, ilalaglag niya na si BBM? O yun ho. Sige, magbigay